po, Pastor Edwin, at magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pong encouragement sa akin at karangalan na makapagbahagi ng devotion. Alam ko po na kayo lagi nagpupuno at interesado kayo, masaya kayo, magiliw sa bawat pagtitipon, at yan po yung maganda. At para pong feel at home ako dahil kayo ang aking kasama. Mapasalamat ako na nakilala ko kayo. At yun nga po, nagpe-pray pa po kung itong kalooban ng Diyos sa aking at habang nagpe-pray ay naghihintay sa konkretong sagot ng Diyos. Dahil ayaw ko naman kung makbang hindi sangayon sa kalooban ng Diyos. Sandali po tayo manalangin kung ayaw po natin. Aming Ama, salamat po sa opportunity na maibahagi ang iyong salita. Ang iyong salita na hindi nagbabago, na kami mapagtitiwalaan, masihan ang aming pananampalataya. Salamat po na nakanaanda sa amin, lalo na po yung mga nagbuwis ng buhay upang ma-enjoy namin ngayon ang kayamanan at di malirik na kapangyarihan ng iyong salita. Gawin mo kaming bihat sa aming pakikinig at sa aming pag-aanalisa, sa aming pagbabasa, sa aming pagninilay ng iyong salita sa amin ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bawat isa po sa atin naghahangad ng gumanda ang ating mga simbahan. Di po ba? Lumago, gumanda. Kaya napili ko pong passage yung dalawang summary ni Dr. Lucas sa kanyang aklat. Ano po? Sa Gawa. Una po ay Gawa 2. Babasahin ko po ang 42 hanggang katapusan. Tapos po, lilipat tayo sa chapter 4 at yung huling talata rin. All scholars agreed that these are the summaries. There are two summaries of the life of the early church. Basahin ko po sa inyo yung 42, chapter 2, verse 42 Acts. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila kanilang mga ari-arian at ang napagbibilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipinapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan din sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon sa mga inililigtas. Tapos po sa chapter 4, verse 32, nagkakaisa ang dami ng isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinutuloy ninyo man ang sarili niya at kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo sa muling pagpabuhay ng Panginoon Jesus at binuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang pinakopos sa kanila
sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay dinadala na sa mga apostol, pinamamahagi naman iyon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Cyprus na tinatawag ng mga apostol na Bernabe, nang ibig sabihin na anak na matulungin. Pinagbili niya kanyang buti at binigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Diyos ang magpala sa kanyang sarila. There are two summaries on the life of the early church. Nakakita po ako ng 4 na hallmarks ng early church. Una po yung tinatawag kong simplicity. Very simple. Lugar, ang kanilang activities tingnan nyo. Puputol-putol ng tinapay, nanalangin, nag-fellowship, worship. Di ba nga? Sa bahay-bahay. Bago pa po lumabas sa mga katedral, kasi po, development po yun, ang medieval period. Ibig sabihin, yung from the time pagkatapos po ng apostolic period, sinimula ni Constantine 322 AD hanggang po 14,000 medieval period ay nagtataasan, at halos umabot sa langit ang mga architecture ng mga simbahan. Na-observe po niyo sa Europe, yan po ang trend noon. Tataasan. Para bang ginagaya yung Torre ni Babel sa Lumatipan, na ang nais sa mga tao ay makaabot hanggang sa langit. So, metaphorically speaking, parang ganun ang nangyari sa medieval period. Paano po yun? Gusto ko pong magbalik tanong kayo, pag binabasa niyo yung Book of Acts. Very simple ang kanilang buhay. Yung templo, at pagkatapos merong gradual shifting of activities to the houses. Ganon din ang ginawa ni Paul, di ba? Sa kanyang farewell address sa Acts chapter 20. Kung mapapansin po ninyo, sabi niya sa mga Ephesian elders, I did not cease, teaching the word of God from house to house. Wala pong papalit sa strategy na yun. Kasi po ang bahay, lalo na po sa mga Asyano katulad natin, ay napakahalaga. Bukod sa very informal at casual, adayahan mo sa simbahan, tatanungin ba yan, born again ba yan? Pero pag sa bahay, okay. Very comfortable sila sa bahay. Amen. Amen. Totoo po yan. At sa ating mga Asyano kaisipan, ang bahay ay lugar ng pahingahan, lugar ng ugnayan. Ang bahay na napakaganda. Kaya nga ba ang Jollibee, sa kanila advertisement, at home ako sa Jollibee, at home. Iba yung dating ng bahay, ng tahanan sa bawat mission na ginagampanan natin. At ginagamit ng Diyos yun para lalong lumaganap ang kanyang salita. Old method, but it's still very effective in our time. Alala ko sa Jesus kasi, Si Jesus nagsalita tungkol sa bahay ng aking ama. Di ba ga? Kaya alam niyo naman, karpintero sa Jesus. He knows a lot what it means to endorse the house as a place of gathering, fellowship, and worship. And then, meron silang didache. Tawag po doon sa apostolic teaching, didache. Wala po sa Greek word, from didache. Mga katuruan ng apostol. Ano ang ating garantiya na ang ating pananampalataya tama? Hindi dahil meron tayong papa. Yun sa Katoliko, ang broken link of succession. Yun, no? Pero sa atin, we test, the acid test of our teaching
is the authority of the Word of God. Paano natin yun natitiyak? Kung apostolic ang teaching, kung galing kay Jesus ang turo, galing sa mga apostol, sigurado tayo na yun ay tama. Yun lang yun. Yun ang pagkakaiba ng protestante sa Katoliko. Alin ang mas matatag? Tingin ko mas matatag yung sa Reformation. Diba? Kasi po, there were times when there were two popes in history of the church. Would you believe that there was a time in church history, there were two popes? Sino kaya doon ang papipilian? Ano yung magandang po sila? No. Kaya yung apostolicity, yung bang turo ay galing sa turo na 12. No. Kung ang sagot natin ay yes, we can be certain na tama yung tinutungtungan natin pundasyon. Amen. And then, look at this, breaking of bread. Hindi pa po ito yung ritual. Hindi pa po ito yung they remember the Lord's Supper as part of the meal. Meron po silang tinatawag na agape feast. Pagkatapos po, in-integrate nila doon. Later, kasi nabasa natin sa Corinto, di po ba? Tulang na integrate yung Lord's Supper. But the early church, they do it as a regular meal. Because I want to eat in your house. To let somebody eat in your house is, you know, what it means, di ba? Camaraderie, yung friendship, hospitality. And people respond so much, right? Positively. When you offer your home as a place of fellowship. Amen. Beautiful. All of this fit sa custom natin ng mga Asian. Kasi Asian si Jesus, di ba? Asian naman siya. Hindi naman siya puti. With my apology to Brother Jan. Di ba ka? So, if you want to understand Jesus, we go to Asian church. Yeah, we go to Asian churches. And I believe the shifting of the movement of the Holy Spirit is now going to Asia. Asian countries. Tingnan po niya sa Middle East ngayon, ang daming mga churches na nag-mushroom. Maliliit po. Ang China po will be the fastest growing Christian nation later. House to house din. Amen. Sa Qatar, sa Bahrain, yung mga open Middle East countries. Ito po binabalita sa inyo may mga sources po na nababasa po ito. No? Ang mission trend ngayon. I don't know why the Lord prevented Paul from going to Asia during his missionary journey. Nabasa po niyo yan. Kasi sabi ng Holy Spirit sa kanya, huwag ka dyan. Inilihis siya sa Macedonia. Di ba nga? Macedonia is part of Greece. Capital of Greece. Di ba? Alalalan nyo si Alexander the Great. Umiyak dahil wala lang siya makonquer na nation. Greece is part of Europe. So that's the first time Christianity wore a Western clothing. Kaya marami si Paul na mga teachings na parang dualism, no? Life and life, spirit and physical. Actually, kay Jesus, hindi mo halos makikita yun, no? Masyadong buo kung tumingin sa Jesus ng tao. But Paul needs to do that in order to communicate the Word of God. Kasi mga European sila. Okay. So there was simplicity, there was unity. May unity po sila sa teaching, fellowship, worship, and then breaking of bread, and then witness. Then proclaim. Yan po. Di ba sentro yun sa missionaries yung program? Simplicity, unity, then generosity.
dito po sabi ay dinadala nila yung mga pinagbilan ng properties at the apostles did and allow the apostles to distribute it according to their needs. Kaya ang conclusion, there was no needy person among them. Quoted NIV verbatim. Kasi gano'n din po siya set po din sa Deuteronomy. Sabi po ng Moses, ng Book of Moses, sa Israel daw po, ayaw ni Yahweh na may mahirap. There was no needy person among them. Was a quotation from the Book of Deuteronomy. Hindi ko lang po ngayon mapiho kung saan verse at chapter. Maring pagkatapos ko, makikita ko. But that was a verbatim. Ngayon, mahalaga po yan. Pagka tinukot ng New Testament writer, ang Old Testament, mahalaga po yan. Kasi ganito pong ibig sabihin. Let me explain. This is a result of my own study of the Word. Ganito po. There was no needy person among them. That's Yahweh's idea for the theocratic community to kingdom God. Di ba kaya Israel ang representation ng kingdom of God? Theocratic kaya na God rules. Pero di ba nireject? Ayaw nilang Diyos ang maghari. 1 Samuel 7. Sabi ni Samuel, kasi humingi ng hari. Sabi ng Diyos, bigyan mo sila. Napili yung sintaas siguro ni Pastor Manling. Malaki ang braso. Yun ang gusto nilang hari. Di ba ka? Kasi si Samuel is above all. Diba? Hanggang balikat lang na yung mga tao. Kasi yan ang mali na tumitingin tayo talaga sa physical. No? Ay sabi ng Diyos, bigay mo. Saul has no heart for God. Diba ka? Among the three kings of Israel, si Saul has no heart for God. Si David has his whole heart for God. Si Solomon has a divided heart. Di ba ka? Mahal niya si Yahweh, mahal din yung mga asawa niya. Concubines. 700 wives, 300 concubines. Do the math. Di ba ka? There are only 365 days in a year. Amen. So he left a divided kingdom. Northern kingdom, Samaria. Southern kingdom, Judah. Di ba? Northern kingdom, nag-disperse siya. Lost tribes. 10 lost tribes. Pagkatapos, yung Judea, Southern kingdom, yun lang nag-survive. But, of course, Nebuchadnezzar attacked the temple 586 BC and then brought the Jews in exile in a foreign land in Babylon. Patay ang kingdom. Di ba gan? Patay ang kingdom. Yun. Doon sa captivity, nangako ang Most High na ang Messiah will be born. Di ba gan? Isaiah 7, Isaiah 9. Child will be born and will establish the kingdom. Amen. Okay. Don't lose sight. Teka mo na. Akala ko ba sa pinag-usapan ng church? Pag tinignan mo yung chapter 1, teaching Jesus, kaharian. Pag tinignan mo yung last verse ng chapter 28 ng Acts, ang sinabi ni Paul, kaharian. He was preaching about the kingdom. From cover to cover ng book. Ang idea ay kingdom. So itong sinasabi ko, kung inasimbahan, is meaningful only if you understand that in Jesus' mind, it's the kingdom.
He wants to establish the kingdom in the now. Hindi bukas, but in the now. During the time when it was written. Balik tayo ulit sa Acts. So yung generosity has to be exercised by the community of the king. If we're the kingdom of God, then there should be generosity. Hindi po ito communism, but communalism. Lagay na natin yan sa isip natin. Kasi maraming bumabasa ng Biblia, lalo na sa kaliwa. No? Pag nabasa nilang gano'n, yun ang amin. Pero wait, walang confiscation, no? Properties dito. Di ba ka? They did it voluntarily. Yun ang pagkakaiba. That's the basic difference. In communism, the state confiscates all your properties and distribute it according to needs. Kay Jesus, He allowed people to open it at the apostles' feet, and the apostles distribute it among themselves. So, communalism. Magkaiba yung communism because it's by force. Communalism is an act of the heart. That's generosity. Amen. Amen. Ganda ng Bible. Amen. Kaya tuwan ako sa Bible. Amen. There was a time like Pastor Manding, I thought, tama yung kaliwa eh. Ako rin, akala ko, si Joseph, si Boots. Akala ko kung tama yung kaliwa eh. Kasi wala akong makita model of social transformation sa reformation. Lalo kung church history, wala akong makita model. Kaya sabi ko, kung tama yung kaliwa, hanggang sa naiintindihan ko yung Biblia. Amen. The Bible is the best. Talaga, the Word of God is different. No? Ngayon, tingnan nyo. Merong model na binanggit sa chapter 4. Si Jose Bernabe na Levitan. Wala akong pagtahan. Yung po kasing mga temple people, mga Levites, hindi pwedeng magmay-ari ng lupa. Di ba sa tribes na 12, yung mga Levites has no inheritance. They are to reside in every tribe. Bakit mo nagkaroon ng lupa si Jose Bernabe? Wala isipan niya. Ay, puro conjecture na. Isa siguro sa pwede ko may conjecture. Baka may naghirap sa isang tribo, no? Nasunugan. Pinrenta yung lupa ni Lord Jesus. Ay yung Levita, maraming pera. No? Yun na nakapagbigay ng pangangailangan natin. Nasunugan. Okay, hindi na ibalik. Di ba, sabi ko yung Year of Jubilee, binabalik ko yun. Tsaka yung 7th year, binabalik lahat. Hindi na binabayaran yung utang na utang, hindi na sinisigil. At yung slave, binawawalan, yung lupa ay binabalik sa original owner. Because in the theocratic community, land must not be sold. Hindi pwedeng ibenta. Anong principle? Si Yahweh ang owner ng lupa. Isa pa yan sa gusto mong mangyari sa gobyerno sana, na hindi na tayo nababayad ng amilyar. Di ba kayo nagtataka? May lupa na, yung lupa natin, atin na, binabayaran ko sa gobyerno. Yeah. Greco building ako, porcelain. Yung po ang pag-ginagawa po niya ni Greco building ka. Papangkin po yung misis ko. Si Butch Delica, bali pa yun. Po, yung pong istorya. 3 beses lang natatalo sila doon. Hindi nagre-resonate. Diba? Hindi nagre-resonate sa tao.
At saka hindi ko rin gusto lahat ng mga, ang iba sa mga sinasabi ni Greco. Pero ito ang isang gusto ko. Dapat ang gobyerno hindi na naniningil ng amilyar. Nauna ang lupa bago ang gobyerno. Sipin natin yan. Nauna ang lupa. Ibig sabihin, may lupa na bago ang gobyerno. Bakit naniningil ng amilyar? At bakit mo babayaran? Ano sa iyo na? Sa government. Government's duty is only to regulate. Regulate. Ano? Hindi mag-extract ng sobra sa kailangan ng gobyerno. Amen. So, generosity. Simplicity, unity, generosity, and authority. With great power. Pakinggan po yung sabi ng Bible. With great power, they proclaim the resurrection. The very centerpiece of the kingdom. That is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, yung hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords, ang hinihintay natin. Pagbalik po niya, gagawin niyang real yung nangyari sa early church. Sapagkat yun ang salamin ng kaharian. Kung tayo magsawa, so narinig ko, involved kayo sa mga cell groups. Maliliit pong grupo yun. Involved kayo sa mga house to house. Kayo magsawa. Tama po yun. Sige po, pagpatuloy natin yan. Tandaan niyo yung talinhaga ng mustard seed. Sa maliit, nagsisimula ang malaki. Hindi dapat hamakin ang maliit na panimula sapagkat doon gagawa ng malaki ang Diyos. Pangalawa, kaya ganoon, kasi kaya maliit na bukong ng mustasa yan, may buhay. May buhay. Alin mang bagay na may buhay, ay tutubo, lalaki, kaya katulad ng mustard seed. Amen. Amen. May buhay. Alam ko nga simbahan na may chandelier at program na kung wala namang buhay. Anin ko yun. Gusto ko na yung mga tao. Kasi nasa siya siya na rin buhay. Sa tingin ko, sa simbahan ito, maliit lang ito. Basta rin. Pero, nandito si Jesus, ito, sentro. Gusto ko po na yung sa UCC, dalawang pulpito, isang pulpito, saka isang preacher. Kaya madala sila mag-away. Gusto ko yung centrality ng pulpito. Yan ang symbol po ito. Centrality ng salita ng Diyos. Then, the Word of God nourishes us. Amen. Dahil yun ang may buhay. Pwede kayo kumuha ng buto. Kung sa talinhaga ni Jesus, alam mo yun yung buto. Yung aking pamangkin, Kelvis, anak ni Pep. Yung Kelvis, pwede niyang i-gather ang ingredients ng sita. Ito, ang sita ko sa pero ito kung magkakaiba, pag nilagay niya sa lupa, bibigyan niya, paarawan niya, araw-araw. Walang gugulo. Pare-pareho ingredients sa tunay na buto ng sita. Pero yung buto ng sita, nilagay mo sa lupa. Yan. Kasi meron. Christ is in you. Yung sabi niyo po, no? Christ in you. Ako, glory. Kung nasa iyo ito, Jesus, nasa akin, magiging matagumpay. Magiging ganap ang paghahari ng Diyos
Maraming salamat po.